Mahirap po talaga na yung family hindi buo, lalo na po yung hindi mo kilala yung father mo, mahirap po talaga. Sa isip ko kasi kahit hindi ko siya kilala, hindi siya responsible sa amin, parang gusto kong kahit paano kakilala ko siya, kung anong kalagayan niya. Bakit pa nila kami pinanganak kung ganito din lalaki kami na hindi namin sila kasama? Naging sa akin, hanapin ko yung tatay ko, baka sakali kung doon ko maramdaman yung pagmamahal ng isang magulang. Sa loob ng 2 dekada, paulit-ulit daw niyang naririnig ang sigaw ng kanyang konsensya, patungkol lagi sa mga anak na basta-basta na lamang niyang iniwan. Napakahirap po talaga rin. Mahal na mahal ko po talaga yung mga anak ko, kaso lang, hindi ko naman po kapiling, hindi ko na alam. Parang hanggang po na hindi ko sila nakuha na buhay po, talagang nadadama ko po na masakitin sa kalubang ko. Hindi ko sila nakita. Sa hirap po ng buhay namin, hindi ko mahanap yung mga anak ko. Kasi dito, wala pa po ang hanap buhay. Makapagtaba ako, extra lang. Anak, kung ano man ang pagkukulang ko sa'yo, pasensya na kamuta. Alam ko naman po talaga, alam ko naman na nagkukulang ako sa inyo. Kami na po yung 2 anak ninyong nawawala. Ay, Siya si Junul, ako po si Johnny. Sa isang taon, magtatapos na si Jeanette sa kanyang kursong nursing. Pero bago pa man siya tumulong sa panggagamot ng iba, ang dinaramdam muna ng kanyang puso ang kanyang aasikasuhin. Ang pagkawalay niya sa kanyang ama na 2 dekada na niyang hindi nakikita. In demand ang mga nurse abroad, kaya't sangkaterba pa rin ang kumukuha ng nursing. Marami kasi ang nangangarap makatapak sa land of milk and honey, kung saan hindi hamak daw na mas mataas ang makukuhang sweldo. Si Jeanette, 3rd-year nursing student. Gaya ng ilang Pilipino, dream come true para sa kanya ang makapagtrabaho sa bayan ni Uncle Sam. Nais kasi niyang kumita ng dolyar upang matulungan ang kanyang mga kapatid. Pero may mas malalim pa ritong dahilan kung bakit gusto niyang magkapera. Mas mapapadali raw kasi ang kanyang paghahanap sa amang umabandon na sa kanila. 2 dekada na ang nakalipas. Mahirap po talaga na yung family hindi buo, lalo na po yung hindi mo kilala yung father mo, mahirap po talaga. Sa isip ko kasi kahit hindi ko siya kilala, hindi siya responsible sa amin, parang gusto kong kahit paano kakilala ko siya, kung anong kalagayan niya. Kwento ni Jeanette, sanggol pa lang daw siya nung maghiwalay ang kanyang ama't ina. Ang alam ko, yung mabigat daw yung kamay ng papa ko, hindi siya responsible, hindi siya nagbibigay ng mga financial. Tapos yun, naawa yung uncle ko, pinaghiwalay sila. Kaya't nag-alsabalutan pa raw ang kanyang ina at umuwi ng probinsya. Mabuti na lamang daw at laging nakaalalay sa kanya ang kanyang Uncle Jimmy. Mula raw kasi nung iwan sila ng ama, naging pabaya na rin ang kanyang ina. Dahil dito, sa poder ng tiyuhin siya lumaki. Bakit pa nila kami pinanganak kung ganito din lalaki kami na hindi namin sila kasama? Naging sa akin, hanapin ko yung tatay ko, baka sakali kung doon ko maramdaman yung pagmamahal ng isang magulang. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa rin niyang pinapatatag ang kanyang sarili. Bakit ito na yung way na makilala ko yung father ko. Tsaka magbigay na rin ng leksyon sa mga magulang na hindi responsible sa mga anak na tulad namin. May magulang nga kami na wala naman sila sa tabi namin. Hindi man siya lumaki sa ama sa isang banda, nais din niyang dito ialay ang pinakamimiting titulo na sa isang taon ay kanya nang makakamtan. Base sa birth certificate ni Jeanette, Noel Valenzuela Canalda ang buong pangalan ng kanyang ama. Maaring naglalaro raw sa pagitan ng 49 to 50 years old ang edad nito ngayon. At nabalitaan din ni Jeanette na dati raw itong naninirahan sa Labnig, Malinaw sa Albay. Sa
pakikipag-ugnayan namin sa local government ng Albay, nalaman naming 15 taon na palang wala sa nasabing lalawigan ang ama ni Jeanette. Dahil dito na raw sa bayan ng Sipokot sa Camarines Sur, payak na namumuhay si Mang Noel, 49 years old. Sa loob ng 2 dekada, paulit-ulit daw niyang naririnig ang sigaw ng kanyang konsensya, patungkol lagi sa mga anak na basta-basta na lamang niyang iniwan. Napakahirap po talaga rin. Mahal na mahal ko po talaga yung mga anak ko. Kaso nga lang, hindi ko naman po kapiling, hindi ko na alam. Parang hanggang po na hindi ko sila nakuha na buhay po, talagang nadadama ko po na masakit din sa kalubang ko. Hindi ko sila nakikita. Aminado si Mang Noel, may pagkukulang siya sa dati niyang pamilya. Menor de edad daw kasi siya nung nag-asawa, kaya't naging marupok siyang haligi ng kanilang tahanan. Nasusuklaman pa ako nung gawa po. Wala pa akong naibigay sa kanila ng sustento, suporta sa pag-aaral po nila. Kaya medyo nag-ano na to, siyempre, masakit din sa isang ama na susumbatan ka ng anak mo. Pero tama, nasusumbatan ka. Alam ko naman po, hindi ako nakapagbigay ng sustento. Sa hirap po ng buhay namin, hindi ko mahanap yung mga anak ko. Kasi dito, wala pa po ang anak buhay. Makapagtaba ako, extra lang. Sa pakiwari ni Mang Noel, kinakarma siya sa kanyang pagpapabaya sa kanyang mga anak. Kahit ano kasing pagsisikap, parang napakailap sa kanya ng ginhawa. Nanalaman na lang po ako ng pangsarili lang po. Kaysa niya po, naalala ko sila, nahingi na lang ako sa kagurang na sana po patubayan sila ng Panginoon Diyos. Ako nga po may pagkukulang sa kanila. Ngayon, tanging kapatawaran ng kanyang mga anak ang magpapalaya sa inuusig niyang konsensya. Anak, kung ano man ang pagkukulang ko sa iyo, pasensya na kamuta, alam ko naman po talaga, alam ko naman na nagkukulang ako sa inyo. Pasensya na kayo kang sa aking pagkukulang. Pero sa pagmamahal, mahal ko kayo dahil anak ko kayo. Nito lamang Biyernes, nagpasya si Jeanette na umabsent sa klase para hanapin sa kabikulan ng kanyang ama. Kasama ang kanyang kuya Jonoel, tatahakin namin ang daan patungong Camarines Sur upang wakasan ang 2 dekada nilang pangungulila sa kanilang padre de pamilya. Umaga na nung narating namin ang bayan ng Sipokot sa Camarines Sur. Nararamdaman ko na talaga makikita ko siya kasi iba yung nararamdaman kong kabay. Nanlalamig ako, nanlalamig yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit na ganito. Hindi gaya nung kagabi, parang relax lang ako. Ngayon, sobrang kaba talaga yung nararamdaman ko. Feeling ko makikita ko na siya. Nung mga oras namang yon, tutok na tutok si Mang Noel sa pagsasalansan ng mga gagamitin niyang panggatong sa kanilang bahay. Wala siyang kamalay-malay. May mga bisita siyang paparating sa kanyang tahanan. Magandang hapon po. Ako naman. Tatanong po kami kung may Noel ka narida. Ako nga po. Ano po yung Gitnang pangalan ninyo. itong pangalan niyo po? Valenzuela. Ilang taon na po kayo? Nasa 49. Ano pong pangalan ng una niyong Ano asawa? asawa niyo? Josepina po. Ano po ang tuloy po ng Jamos. Jamos? May anak po ba kayong alam na naiwan sa kanya? Mayroon po. Ilan? Ano po pangalan ng anak niyo? Yung una po, ang anak ko po doon ay pangalan Junway. John. Yung pangalawa? Yung pangalawa ay Chewy. Yung pangatlo? Yung pangatlo, Janet. Janet. Yung pang-apat? Ang magkapatid, animo investigador na ininterrogate si Mang Noel hanggang Kami na po yung 2 anak ninyong nawawala. Ay, Siya si Junul, ako po si Jan.
Bakit ninyo nung kami naghahanapin? Naganap po ako doon sa inyo. Pumunta sa Boreas. Napusabol po ni nanay. Wala. Wala na dito yung asawa mo. Nasa Cebu na. Kaya hindi na po ako naganap. Dahil sinuntok po ako nung... Yung chewing gum yung... Opo. Sige. Ito pong sugat ko. Natugad po noon. Umpisa po noon. Natakot na po ako. Naalala ko po yung... napa ko yun ang chewing ko. Naalala ko po. Pero ako po yung... pangalan niyo. Ito po yung pangatlo, si Janet. Si Joey, hindi natin na. Si Joey hindi siya sumama. Hindi namin nakasama. Kasi... Ano? Ayun po. Okay lang po. Masarap po yung pakiramdam. Ako natutuwa na nandito ka sa tagal ng panahon naghahanap ako sa inyo. Kaso nga lang ako ay naghihirap. Sa pagkakataong yon, nakaharap din ni na Jeanette ang bagong misis ng kanilang ama. Ikaw yung panganay. Si John Noel. Hindi naman niya nawala kayo sa isip niya. Kasi, umiyak ngayon paggabi. Kaya lang hindi kami makabigay ng tulong dahil hirap din kami. Hindi ko naman sa kanya pinagkaisabi ko nga, pumunta ka, hanapin mo sila. Naghanap kami dyan sa sinasabi bang address na Halabang Baybayin. Pinabayaan niya kami doon. Samantalang si Jeanette, parang bulkang sumabog ang lahat ng kinimkim na emosyon sa matagal na panahon. Sabi ko, hanapin ko tatay ko baka sakali. Yung pagmamahal ng isang magulang na hindi na ibigay ni mama kasi kami kulang kami sa pagmamahal ninyo. Kahit ikaw, hindi ka namin alam kung asaan ka. Kahit sulat, hindi ka nagpapadala ng sulat. Picture, hindi ka... Kahit picture, wala akong may pakita ang picture. Kahit dulo ng daliri mo, anino, hindi namin kilala, hindi namin nakikita. Kaya gumawa na ako ng paraan para makilala ka namin. Baka sakali yung pagmamahal ng isang magulang sa inyo namin yun mararamdaman kasi kay mama, hindi nag-asawa siya ng iba sa halip na makasama na lang kami na lang yung intindihin niya, hindi na siya nag-asawa, hindi, kabaliktaran. Ako talaga nagkulang sa inyo sa pag-aruga. Kinakasuklam ako ninyo. Siyempre, bilang akong isang ama, nagiging irresponsible. Kinasusuklaman ako. Pero sa panahon na ito, nahingi ako sa inyo ng pag-uunawa na sana patawarin niyo ako. Ako na po. Habang ako pang nabubuhay. Kung halimbawa, babae naman ako ng buhay. Wala naman akong magagawa. Ako sa isang hamak lamang na tao. Kaya pasensya na kahit anak ko. Kung minsan, hindi na rin natin kailangan pang mangibang bayan para mahanap lang ang tunay na kayamanan o kaligayahan. Dahil kahit simple lang ang ating pamumuhay, mararamdaman natin ang ginhawa na ating inaasam. Basta't kapiling natin ang mga mahal natin sa buhay.